Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan ang horror action drama mystery thriller movie na may pamagat na Frontiers 2007. Nagsisimula ang pelikula sa dalawang magkapatid na nagngangalang Yasmin at Sammy. Masikap nilang iniiwasan ang nangyayaring malaking kaguluhan sa kanilang bayan kung saan ang mga mamamayan at mga kapulisan na pinadala ng gobyerno ay nag-aaway-away dahil sa mga hindi pagkakaintindihang usaping politikal. Sa gitna ng umiigting na tensyon ay mapag-aalaman na minalas na nadamay si Sammy sa nangyayaring gulo at tinamaan ito sa kanyang tagiliran. Dahil sa kondisyon ng kapatid ay humingi ng tulong si Yasmin sa mga kaibigan ng kanyang kuya na sila Alex, Kems at Tom. Nang malaman nila mula sa cellphone ang sitwasyon ay dagli silang nagplano na dalhin ito sa ospital. Subalit naantala pansamantala ang kanilang plano nang nakasalubong sila ng isang grupo ng mga pulis. Kaugnay sa nangyayaring kaguluhan sa bayan ay inakala ng mga ito na kasama sila sa mga gang na lumilikha ng gulo sa lugar. Dahil rito ay wala silang napagpilian kung hindi gumanti na rin ng mga putok. Naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo kung saan bagaman nagiging sobra na ang mga pulis sa kanilang ginagawa sa mga mamamayan ay mas pinili pa rin ni Alex na hindi nagantihan pa ang isang ito. Dahil sa engkwentro na kinasangkutan nila ay napagplanuhan nila na lisanin na muna ang syudad at naunang umalis sila Kems at Tom upang humanap ng lugar na kanilang lilipatan. Habang sila Alex at Yasmin naman ay nagtungo sa dulong ospital ng kanilang syudad para kay Sammy. Subalit na imbis na makakuha sila ng agarang tulong sa mga doktor dito, pinaghinalaan pa silang kasangkot sa kaguluhan dahil sa gusgusin nilang pananamit. Napaiyak na lamang si Yasmin nang tuluyan ng namaalam ang kanyang kuya. Mabilis na lang din siyang napabalikwas at tumakbo nang tinangka siyang damputin ng security guard para ibigay sa mga pulis. Pagkabalik sa kotse ay humahagulgol na sinabi ni Yasmin na wala na si Sammy. Dahil rito ay napagpasyahan nila na kailanman ay hindi na sila babalik pang muli sa syudad. Kasabay nito ay nakahanap na ng tutuluyan sila Tom at Kems sa labas ng nasabing magulong syudad. Pumasok sila sa tahimik na restaurant apartment na pagmamay-ari ng magkapatid na nagngangalang Estela at Amara. Kasama din ang nagpakilalang tagaluto na si Hans ay magiliw silang winelcome ng mga ito at sinabing tama ang pinuntahan nilang lugar dahil ayon sa kanya ay wala nang manggugulo sa kanila. Ipinaalam na rin nila kay Alex at Yasmin na may nahanap na silang maayos na tutuluyan kaya sumunod na lang sila dito. Sa unang oras na nandirito sila ay naging masaya ang kanilang pakiramdam dahil inaya pa sila ng mga ito na maglaro sa kanilang kwarto habang hinihintay na maluto ang pagkain. Ngunit hindi nagtagal, nang sila ay kakain na ng hapunan sa hapagkainan, napansin nila Tom na may kakaiba sa kanilang karne na kinakain. Nang tinanong nila kung anong klaseng putahe ito at kung bakit medyo may pagkakunat ay nakangiting sinabi ng tagaluto na sarili niyang likhang recipe ang kanilang kinakain na dito lang sa restaurant nila matitikman. Pagkabalik sa kwarto at pagkakuha ng gamit ay sinubukan agad nilang umalis pero pinigilan agad sila ng nasabing tagaluto. Lumitaw pa ang isang lalaki na kasamahan nito na nagngangalang Patrick. Walang magawa si Kems at hindi niya matulungan si Tom dahil sa nakatutok sa kanyang harapan. Umalis saglit ang tagaluto na parang may kukuhanin sa kusina. Dito na lumaban si Kems at tinadtad niya ng atake ang lalaking may armas kasunod ng kanilang mabilis na pag-iskapo pabalik sa kanilang kotse. Walang kaalam-alam sila Yasmin at Alex na habang mapayapa silang nagbabiyahe patungo rito ay may kakaibang sitwasyon na palang kinakaharap ang dalawa nilang kaibigan. Nagwawala silang hinabol ng tagaluto, kahit bilisan na nila ang kanilang pagmamaneho palis ay tila isa itong baliw na talagang nakabuntot sa kanila at rumaragasang paulit-ulit silang ginigit-git. Dahil hindi nila kabisado ang daan sa lugar, hindi nagtagal ang mainit na habulan ay nagtapos ng dumausdos sila patungo sa isang bangin. Bumalik ito sa restaurant at sinabing ang iba na nilang kasamahan ang bahala sa dalawa na pakahulugan lamang na may kasamahan pa pala sila bukod sa kanilang apat. Hindi naglaon ay dumating na rin sila Alex at Yasmin. Wala silang kamalay-malay sa panganib na naghihintay sa kanila. Sinabi ng mga ito na umalis lang saglit ang kanilang mga kaibigan kaya mas mabuti na maghapunan muna sila habang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Dahil sa dilim ay hindi naging madali ang paghahanap nila Kems at Tom ng daan pabalik sa kalsada. Sumuot sila sa mga butas na kanilang natagpuan sa pagbabaka sakali na ang dulo nito ay dadalhin sila sa hinahanap nilang daan.
Nataranta sila nang may naaninag si Kems na nakakatakot na imahe sa kanilang likuran. Nagmadali silang gumapang hanggang sa matagumpay nang naabot ang dulo ng butas. Subalit lingid sa kanilang inaasahan ay daan pala ito patungo sa loob ng bahay ng mga humahabol na cannibal kanina. Matapos matangay si Tom ay mabilis na pumiglas si Kems at nagmadaling dumaan sa palikong butas kung saan napadpad siya sa parang underground na kuweba na may mga kakaibang nilalang na mga gumagapang papalapit sa kanya. Habang naghihintay na maluto ang pagkain ay lumabas saglit si Alex para kuhanin ang kanilang mga dalang gamit. Nang may marinig siyang kakaibang tunog sa parang kulungan ng mga hayop ay palihim siyang dumungaw. Nakita niya na umalis ang isang kahina-hinalang matabang lalaki kaya pasimple siyang pumasok kung saan dito sa loob ay tumambad sa kanya ang kaibigan nilang si Tom na wala na ang ibang bahagi na para bang alagang baka lang na nakahanda ng gawing pagkain. Agad siyang napatakbo pabalik sa loob at natataranta niyang binatak si Yasmin. Pinaliwanag niya sa dalaga na mga halimaw ang mga taong nasa bahay na ito pero huli na ang lahat at nakahanda na pala silang atakihin ng ibang mga kasamahan na kanina pang mga nakaabang. Ipinag-utos ng lumitaw na matandang lalaki na tinatawag nilang father na ilagay na sila sa imbakan ng kanilang mga pagkain. Nang mapansin nito ang kagandahan na meron si Yasmin ay ipinahayag niya kay Patrick na ito ang kanyang magiging asawa na magsisilang ng susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Matapos maitali ay dinala na sila sa likod na bahagi ng bahay kung saan inilagak sila sa lugar kung saan nakakulong ang mga alagang baboy. Kasabay nito ay makikita na nakatakas si Kems sa mga humahabol sa kanya. Pumasok siya sa isang pintuan na kanyang natagpuan, dito ay halos nanlambot ang kanyang mga tuhod nang makita ang daan-daang mga nakabalot ng plastik na mapag-aalaman ng mga unang minalas na nakuha ng baliw na pamilya ng mga kanibal. Ni hindi pumasok sa kanilang isipan na ang inaakala nilang tahimik at mapayapang lugar sa labas ng syudad kung saan may nangyayaring malaking gulo ay mas grabe pa palang sitwasyon ang naghihintay sa kanila dulot ng pamilyang kanibal na ito na sarap pa sa kanilang kinakain. Habang walang nagbabantay, buong puwersa nilang sinubukan na sirain ang mga kadena. Hindi ito naging madali pero alam nila na ito na lamang ang paraan kung gusto nilang makatakas sa mga halimaw na nagkulong sa kanila. Nagawang maputol ni Alex ang kadena ni Yasmin ngunit nang susubukan naman niyang sirain ang sa kanya ay wala na siyang lakas para gawin ito. Inutusan niya si Yasmin na siya na lamang ang umalis at isumbong sa mga kinauukulan ang mga kahindik-hindak na nangyayari sa lugar na ito at magtitiwala na lamang rin siya na makakahingi agad siya ng tulong. Naging maswerte naman na nakalabas siya ng walang problema at walang nakapansin ni isa sa mga ito ngunit ang tila kapalit ay si Kems naman ang tuluyang nahuli ng isa sa mga miyembro ng pamilya. Habang tumatakbo sa gitna ng dilim, nakasalubong si Yasmin ng isang nagpakilalang mga ngalakal na nagngangalang Samuel. Lingid sa kanyang kaalaman, ang lalaking inakalang tutulong sa kanya na makauwi ay isa rin palang kasapi ng nasabing mga cannibal. Huli na nang mapagtanto niya ang mga bagay na ito at makikita na lamang sa mga sumunod na minuto na muli na siyang naibalik sa loob ng kulungan ng baboy. Nang malaman ng pinakapinuno nilang ama ang pagtangkang pagtakas ay hindi na nito pinatagal pa ang lahat at tinapos niya na rin si Alex kasunod ng paghahanda nila dito upang maging masarap na putahe sa mangyayaring piging. Nilinis na rin ng mga ito ang mga putik kay Yasmin na tila inihahanda na para maging asawa ng isa sa mga lalaking miyembro ng pamilya nila at nang tuluyang manumbalik ang lakas ay nagising siya na nasa loob ng isang puting kwarto. Dumating ang isang miyembro ng pamilya na si Eva upang ibalita na magiging parte na siya ng pamilya sa mangyayaring salo-salo mamaya. Ginupit rin nito ang kanyang buhok dahil sa kagustuhan ng ama para sa mangyayaring kasal nilang dalawa ni Patrick. Makikita na lamang nagigil na si Yasmin at tila may nakahanda na itong plano para mamaya. Nang dumating ang takdang oras ng kabaliwan na seremonya, ikinasal na siya ng pinakapinunong ama kay Patrick at nang iinumin na nila ang alak na may halo ng katas ng kanyang mga kaibigan ay dito na niya buong tapang na sinunggaban ang matandang baliw. Naalarma agad ang bawat miyembro ng baliw na pamilya, ngunit dahil sa takot na tuluyang tapusin ni Yasmin ang ama nila ay hindi sila makagawa ng anumang pagkilos. Dahil sa umiinit na tensyon ng isa sa kanila ay nagsimulang magpaputok ngunit hindi sinasadya na ang ama na pinoprotektahan nila ang kanyang tinamaan. Nagwala sa galit sila Hans at ang iba pa kung saan pinaulanan nila si Yasmin na maswerteng mabilis na naiwasan ng dalaga. Sa kanyang pagtakbo palabas ay hindi talaga siya hahayahang makatakas ng mga ito. Sa gitna ng pag-iwas sa mga putok ay hindi niya sinadyang madiskubre ang isang tila lumang elevator na dinala siya sa pagkalalim-lalim na lugar sa ibaba ng lupa. Bagamat hindi siya sigurado kung magiging ligtas ba siya rito ay dumiretso pa rin siya sa pagtakbo.
Nang maramdaman niya na nasa lugar na rin na ito ang mga humahabol sa kanya ay dagli siyang naghanap ng matataguan. Hindi nagtagal ay narating niya ang kaninang kwarto na pinasok ni Kems kung saan nang bumukas ang ilaw ay nasorpresa siya na punong-puno pala ito ng mga nakabalot na mga unang naligaw sa bahay ng pamilyang kanibal. Nandirito rin ang mga iba pang natitira na tila mga nawala na sa tamang pag-iisip at namuhay na parang mga hayop. Bago pa siya maunahan ay siya na ang nagsimulang umatake kung saan matagumpay niyang natanggal sa kamay nito ang hawak na armas. Sobra itong nanggigil sa kanya dahil sa nangyari sa kanilang ama, nang binuksan at inihahanda nito ang makina na ginagamit sa pangputol ay mabilis siyang gumapang at palihim na kinuha ang armas na tumilampon kanina. Habang sinasabi nito na dumating na ang oras ng kanyang katapusan ay ito na ang pagkakataon na inatake na ito ni Yasmin. Matapos tuluyang mailigpit ang isang baliw na halimaw na ito ay dagli siyang lumabas ng kwarto. Tinangka niyang sumakay ulit ng elevator upang bumalik sa ibabaw subalit dito na siya na corner ni Patrick. Tuwang-tuwa pa siya dahil sa wakas ay may gaganti na niya ang kanilang ama subalit nang makabalik sa ibabaw ay bigla itong sumabog. Makikita na tinulungan pala siya ni Eva na tapusin ito at lumalabas na katulad lang niya pala ito na kinuha noon upang gawing asawa din ng isa sa pamilya. Inaya ni Yasmin si Eva na sumama na sa kanya paalis, pero nang papaanda rin na niya ang kotse ni Alex ay napagtanto niya na wala nga pala dito ang susi. Bumalik siya sa loob ng kulungan upang kuhanin iyon sa bulsa ni Alex, ngunit nang siya ay lalabas na sana, dumating ang dalawang babaeng magkapatid na agad siyang sinubukan na puntiryahin. Napatakbo na lang siya pabalik at dagli siyang nagkubli sa likod ng mga kagamitan sa loob habang walang habas na nagpapaulan ng putok ang dalawa. Walang tigil nila itong ginawa at talagang tinadtad nila ang buong lugar. Maswerte na lang na sa kabila ng mga rumaragasang walang humpay na atake ay hindi pa rin tumatagos ang mga ito papunta kay Yasmin. Nang sinubukan na pigilan ni Eva ang ginagawa ng dalawa ay ginamit itong pagkakataon ni Yasmin upang patamaan ang malaking tangke ng gas na nasa sulok. Dahan-dahan na siyang lumabas at sumakto na unti-unti nang bumubuhos ang ulan. Subalit hindi nila inasahan na nakaligtas pa pala ang isa sa mga ito. Pumagit na si Eva at sinabi nitong kailangan na nilang itigil ang kanilang kabaliwan pero maging siya ay inatake lang din. Habang nakatutok ang armas ay pinaluhod niya si Yasmin at nang kakalabitin na niya ito ay mabilis na sumunggab si Yasmin ng mabilisang pag-atake. Upang magapi ay nagmistulan na rin siyang isang halimaw na pinagkakakagat ang baliw na ito hanggang sa tuluyan na itong sumunod sa sinapit ng pamilya niya. Nang aalis na siya ay makikita na lang na nagpaiwan si Eva. Sumakay agad siya ng kotse at matagumpay na nakaalis sa tila bangungot na lugar. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho ay narinig niya sa radyo ang isang magandang balita na natapos na ang kaguluhan sa kanilang syudad at lahat ng mga pulis na nagmalabis sa kanilang tungkulin ay tinanggal na sa kanilang mga pwesto. Nang marinig niya ito ay tila nagkaroon na muli siya ng panibagong pag-asa, na pagdesisyonan niyang umuwi na at sa paglipas ng ilang oras na biyahe ay huminto siya sa checkpoint upang isumbong ang mga hindi malilimutang nangyari na dinulot ng baliw ng nasabing pamilya. Special shoutout kay Maria Del Daragosa, kay Happy Cabin, kay Mary Joyful Dinawanaw, kay Dan Sher Gabon, kay Giyang Channel, kay Danilo Jr. Daligdig, at sa huli kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.